Okay po, good evening and happy Welcome po sa live. parang na ano ako na sobrahan sa excited po ako. By the way, ano po, very blessed po ako and grateful na pinaakyat niyo ako dito. It's my first time na ano ako dito sa ano niyo, sa platform na to. Kasi marami na kasi akong kumbaga napasukan na inaano ko lang pero na sobrang na-overwhelm at nakarelate ako sa topic nyo, especially sa tawag nito, kingdom, na hindi kayo tawag nito ba, na about sa religion or religious group. Kasi isa po na kumbaga katulad nyo na wala na talaga akong sinasalihan na ano mga religious group or pinapasokan na religion because I was nakapasok or naka-observe na ako sa maraming domination dito sa buong Pilipinas. Halos ko nga malibot tong buong Pilipinas kakahanap o kakaano kung saan ba talaga si Lord. Pero since 2023 na ano na talaga ako na kumbaga na-realize ko na sa dinami-dami kong napasukan o na-observe ng mga charts, doon ko lang napagtanto at nakinggan talaga sa puso o narinig ko talaga sa puso ko na yun pala yung hinahanap ko na Panginoon. Hindi ko talaga makikita sa bawat domination or sa gawang tao na bahay, sambahan. Ito pala, dito pala, or doon ko pala makikita nung time na yun sa puso ko dahil totoo pala talaga ang salita ng Panginoon na ang ating puso at ating katawan ay siya ang totoong church ng Diyos. Kaya I'm so honored na welcome at nakapasok ako sa inyo. My testimony is marami kasi akong revelations na natanggap sa Panginoon since tinanggap ko siya as my personal Savior and King at Panginoon since 2023 nung di ko talaga in-expect na bakit isa ako na pina-experience ng Panginoon na makita siya o ma-encounter siya spiritually. Pero talaga hindi ko talaga kumbaga nakita talaga siya na para siyang tao. Dahil yung espiritu ko that time nung pinangarap ko talaga na sabi ko na Lord, na ito na talaga yung tawag nito, yung calling mo sa akin. Dahil may ginamit si Lord nung panahon na yon, mga last October 2023. Papunta sana ako ng magho-home service ako ng tawag nito ng mga client ko na almost 10k yung kalahating araw. Tapos may ginamit si Lord na babae, tindera siya ng dry goods. Tapos nang bandang napadaan ako sa tawag nito ba sa tindahan niya, bigla siyang sumitsit sa akin ng 3 times. Then napalingon ako pa kanan. Then pagtingin ko sa kanya, sabi niya na mahal ka ng Panginoon. Then nung time talaga na napakinggan ko yung words na yun, sabi ko, wow, napakaganda. Bihira lang sa napakadami ng words na napakinggan ko dito sa mundo since naipanganak ako. Din that time, kumbaga tinawag ay kumaway siya sa akin na halika tayo mag-usap muna tayo sandali. Tapos parang nawala ako sa isip ko sa plano ko ba na may customer pala akong kumbaga pupuntahan pa nag-aantay sa akin. Tapos lumapit ako sa kanya, din nag-sharing kami about Word of God. Tapos bigla siyang nagulat sa akin that time na sabi niya, ba't mas marami pa raw akong alam about Word of God kahit hindi na daw ako nagsisimba. Tapos sinagot ko siya, alam mo, since pandemic time, talaga, accidentally na, kumbaga,
na-download ko yung Bible app tapos ginawa ko siyang ginawa ko siyang habit bago ako matulog. Binabasa-basa ko siya. Kaya nga, may kaunti akong nalalaman about sa Word of God. At doon ko na-realize maya-maya, sabi niya, pwede bang invite kita sa sa church namin? Kaya sabi ko, ano bang religion nyo? Kasi, kumbaga sa mga nakaraang mga napakarami kong napasukan ng mga religion, kumbaga na ako ba, parang natutoksika na ako. Kaya nga, sumagot siya sa akin, may alam mo, hindi kami relihiyon. Sa aming kaharian. Kung paano naging kaharian, malapalasyo ba yung nyo? Yung simbahan nyo? Hindi, simple lang siya, pero may tawag siyang kaharian kasi hindi siya naka-registered sa Secretary Exchange and Commission. Kaya doon ko na-realize na pagtanto na, ayun pala yung matagal ko nang gustong mapuntahan na maraming times na pinapanalangin at dinadalangin ko sa Panginoon na dalhin niya ako sa saktong panahon. Kasi may una kasi akong nakilala na nagyaya sa akin, nakakilala niya na isasama daw ako sa na yun, sa kingdom na church na yun. Kaya doon ko talaga na-realize pagka 2023 na-encounter ko yung babae na yun na ginamit ng Panginoon. Kaya sobra akong na-amaze. Din maya-maya, sabi niya sa akin, alam mo may matandang bakla doon na pangalan niya Herman Plaza. Kaya sabi ko, hala, ito din yung hinahanap ko. Na nung matanda na sa akin, nagyaya. For almost 7 years. Kaya nga, na-realize ko talaga na ito na pala yung kasagutan sa mga panalangin ko since 2016. Then, after that, ayun, nagbigayan kami ng kontak. Tapos, kinabukasan, sumama ako sa kanya kasi hindi ko kabisado yung lugar na yon. Nasa bundok pero tawag nito, hindi nga siya tawag na religion kasi hindi sila naka-registered. Tapos, gabi na kami nakapunta doon. Then, mga bandang alas 7 na kami nakarating. Tapos, pagdating namin doon sa lugar na yon, bundok, tapos madilim pa. Kasi walang ka-kuryente. Then, sabi ng babae na nagdala sa amin, kasi dalawa kaming in-invite, lalaki yung kasama ko si Ray, tricycle driver. Tapos sabi niya, bago kami umakyat dun sa tawag nito, sa holy place or sa simbahan nila, sabi niya, lumuhod muna tayo kasi muna tayo, magdadasal. Tapos lumuhod kami, din sabi niya, andito po si Lord Jesus, papasukin niyo sa puso niyo. Kaya napaisip ako nung time na yon. Ilang beses ko tong ginagawa sa sa mga kumbaga mga pinapasukan o inoobserbahan ko ng mga churches, dominions. Pero wala namang nangyari. Tapos maya-maya, may narinig talaga ako mga brothers and sisters sa puso ko na napakagandang boses na biruin mo. 3 lang kami sa sitwasyon or sa panahon na yon, pero iba talaga, parang saan ba ito nanggaling ng boses na napakaganda na parang may halong nagraragasang tubig. Tapos sabi niya, walang mawawala kung gagawin mo. Papasukin mo ako sa puso mo. Tapos inisip ko talaga maya-maya tapos kung mapakinggan yung boses na yun na nagsalita sa puso ko, inisip ko na sige, papasukin na kita sa puso ko at papahariin na kita sa buhay ko. Maya-maya bigla na lang ako napapikit kasi may pumasok sa akin na yung parang apoy na mula sa ulo hanggang bumalot sa buong katawan ko. Tapos ayun na, pagmulat ko, bigla na lang napakaliwanag ng buong paligid. Tapos di ko maano kung saan nang galing yung liwanag na to, dahil
ang dilim ng, kumbaga, yung lugar ng pinuntahan namin kanina. Tapos ngayon biglang lumiwanag, tapos gabi pa naman kanina. Anong meron dito? Maya-maya may nakita akong mga nakaharap na mga lalaki. Ay kumbaga, nakatalikod sila sa akin, nasa harapan ko. Kumbaga pala, yun pa lang yung mga glorified body, nakaputi sila lahat. Tapos, maya-maya biglang lumabas yung glorified body ko. Tapos, pagkatapos, napasigaw ako sa sa sobrang tuwa. Sabi ko, Lord, salamat. Andito na ako sa langit. Tapos, maya-maya, biglang dumami yung mga glorified body na nasa harapan ko na may maraming mga babae, may marami ding lalaki. Tapos, dun sa pinakadulo, tumingin ako. May bigla-biglang napakalaking tumayo na pataas talaga siya, pataas yung nakadamit na napakaputi na napakatingkad na walang kasing puti dito sa mundo na kulay ng damit. Tapos pataas pa kamay hanggang sa nakita ko yung balikat niya, yung abaga niya, hanggang buhok niya, tapos bigote niya puti, buhok niya puti na curly, na wavy. Tapos yung mukha niya, hindi ko talaga maklaro yung mukha niya kasi napakaliwanag. Doon ko lang na-realize na doon pala galing yung liwanag ng buong paligid sa lugar na yon. Kaya napatanong ako sa kanya, Panginoon, ikaw pala yan. Sa wakas, natagpuan na kita sa napakamaraming panahon na hinahanap kita sa kung saan-saan. Kaya bigla akong nagulat kasi sumagot siya sa akin, totoo anak, natagpuan mo na ako. Magpatuloy ka. Ipagsabi mo to sa lahat. Kaya sumagot ako talaga mga kapatid, sabi ko sa na yun, nakita ko na napakaliwanag, sabi ko, Panginoon, paano kung hindi sila maniniwala sa akin? Dahil alam mo naman, siguro ako lang yung nakaranas ng ganito sa ngayon. Hindi naman lahat ng tao makakaranas or pinaranas ng ganito. Paano kaya nila ako paniniwalaan na totoo ka? Tapos sabi niya na, hayaan mo sila ang hindi maniwala kasi may ilan-ilan nga maniniwala sa'yo. Yung mga tao na pinili ko rin katulad mo. Kaya napaluha talaga ako sa sobrang saya na di ko talaga maikumpara sa buong yaman dito sa mundo. Kaya sobrang laking pasalamat ko. Tapos, ayun, bumalik na unti-unti yung ko, kumbaga yung espiritu ko sa katawan ko din. Pagmulat ko, nagulat na lang ako dahil bakit basang-basa yung buong ko, basang-basa yung buong damit ko, tapos mga luha ko, parang talaga siyang nagliliking na na tubig sa gripo, na consistent siya nga, hindi ko saan ba galing tong luha na to na napakarami. Tapos maya-maya pagtayo ko, iniwan na pala ako ng mga kasama kong dalawa. Umuna na sila sa akin. Paghakbang ko, bigla talagang yung daanan na damuhan tapos limestone na napakadilim ng time na yon. Bigla talagang nagliwanag siya na parang may LED. Tapos kumbaga humakbang ako, naglakad ko, sinunod ko yung nagliwanag na daan na tinataha ko, padulong paakyat. Sabi ko, hala, ito pala yung yung naranasan ko nung kabataan ko nung pauwi kami sa yung kapatid ko. Nung nakaaral pa kami ng elementary, naranasan ko minsan. Pag umuwi kami minsan sa bukid ng nadadatnan kami ng gabi na talaga wala kaming dalang ilaw. Ala pa, magkagaya ng ganito. Kaya grabe talaga yung amis ko din. At the same time, may naririnig akong mga nagkantahan na parang mga anghel yun. Kasi napakaganda ng boses. Tapos, yung lyrics ng kanta, ulit-ulit lang, hallelujah, hallelujah. Kaya nga, sa sobra akong na nagtaka bakit pa ulit-ulit yung
lyrics na tong Hallelujah, Hallelujah, yung pagkanta. So kumbaga sumasabay na lang ako sa ano nila, sa awit nila. Yung pagdating ko sa may dulo, doon na nagtaka yung kasama ko. Bakit daw na natahak ko raw yung daanan na napaka madamo at saka napaka matulis kasi limestone yung daanan. Ba't ko raw kumbaga nakabisado? Kaya sinagot ko sila, kasi simula nung pagtayo ko, paghakbang ko, biglang nagliwanag yung daan na para talagang naglalakad ako sa yung may LED na lugar. Kaya bigla silang nagulat. Tapos sinabi ko sa kanila, alam nyo, may nakita ko kanina na ganito, ganyan. Kumbaga ayaw pa nilang maniwala sa akin kasi imposible. Kaya nga, pagdating ko dun sa guest house, welcome ako ng mga member ng church na yon, na kumbaga kingdom, welcome nila ako. Maya-maya nagtesimony sila kung bakit sila nakarating dun sa lugar na yon. Tapos while nagtesimony na sila, bigla akong nakakita din na ng vision. Yung tawag nito, yung New Jerusalem, talaga siya, napakaganda ng gold talaga siya, tumambad talaga sa harapan ko. New Jerusalem na siya, yung para siyang palasyo na parang barko siya na napakalaki. Pero talaga siya yung sukat niya magkapareho yung lapad at saka yung haba. Kaya nga naano ko talaga New Jerusalem yun. Tapos bigla silang natawa sa akin. Tapos maya-maya may iba na naman nagtestimony about sa nila, patungkol sa buhay nila, bakit sila napunta doon. May bigla namang tumambad mula sa ko mga brother and sister. Sa inuupuan ko, may hagdanan na kulay ginto mula talaga sa lupa na kumbaga inuupuan namin, papunta talaga sa langit. Sa langit talaga na physical. Kaya napatayo ako, tapos napasigaw akong gusto kong bumalik sa langit. Kaya napatawa tuloy yung mga kasama ko, yung mga doon, mga membro doon, napatawa talaga sila sa akin, yung mga nag-welcome. Kasi parang daw akong nabaliw. Ba't daw makakakit ba daw ako sa langit na wala namang silang nakikita na hagdanan. Yun pala, ako lang pala yung nakakita. Kaya pinipilit ko talaga gustong umakyat. To the point na parang nainis na ako ba kasi hindi ako makaakyat. Kaya naintindihan yung isa, yung babae, sabi niya, pala, yan, hagdanan niya na papuntang langit. Alam mo, hindi ka talaga makakaakyat niyan kasi buhay ka pa. Kasi yung nakita mo, espiritu yan. Kumbaga, yan, pinakita yan sa'yo ng Panginoon dahil para maniwala ka na yan talaga, si Jesus talaga yung daan. Siya yung siguro yung sinabi mo kanina, nakita mo yung Diyos Ama. Totoo nga, kasi nung nakaraang daw nakaraang daw mga linggo, may pinakitaan daw at din nakausap daw na may ipapadala daw yung Panginoon daw sa lugar na yon, na sa dami-dami daw na makakapunta sa lugar na yon. Kumbaga ako lang daw ang makaka-experience na maka-encounter sa Diyos Ama. Kaya parang ako, siguro napagano na lang ako. Tapos mga bro, simula nun talaga, pag uwi ko kinabukasan, ay hindi pa, nagsimba pa pala ako. Ay hindi, may pang-apat pa. Bumalik din yung yung tawag nito, parang yung New Jerusalem. Then after that, ang pang-5, tawag nito, yung bago na ako matulog, hiningin ko sa Panginoon na, Lord, kung saan mo dinala yung lola kong namatay, tapos yung lolo ko at saka yung papa ko, Lord. Please, Lord, alam mo ko na ibibigay mo
batid sa kung anong laman ng puso ko na, na kumbaga nauukol sa kalooban mo, Lord. Kasi ang laki ng faith ko sa'yo na ipaparanas mo sa akin. Gaya ng naranasan ko kanina. Yung bago ko talaga paghiga, mga brothers and sister, itinapon talaga ako sa napakadilim na lugar, tapos parang sa ilalim ng mundo dito sa lupa, tapos napakabaho ng lugar na yun, tapos hindi ako bumagsak kasi parang medyo parang lumulutang ako. Maya-maya naglakad ako sa napakadilim na lugar. Yung mata ko lang talaga ang nakakita. Then pag tingin ko sa pinakadulo, mga kalayuan ng 1 kilometro, may nakita akong may paunting-unting bumubukas siya na pintuan na pula. Yung mga bandang mga halos kalahating kilometro na, napipil ko na yung init. Napipil ko talaga yung init ng na yun. Nung paunting bumubukas na pintuan, kaya palapit ako ng palapit. Doon ko lang na napapunta pala yun sa sa lugar na kumbaga impyerno. Yung pintuan na pabukas. Kaya sumigaw talaga ako ng 3 beses bago ako sumigaw ako ng pangalan ng Panginoong Hesus bago ako kinuha sa lugar na yun. Kasi nung palapit na talaga ako sa pintuan, di ko talaga makaya sa sobrang init. Paano pa kaya kung nasa loob na? Nakapasok na ako sa pintuan. Kaya pag sigaw ko ng 3 beses, may malaki talagang napakalaking kamay na bumukas yung langit. Nagliwanag. Tapos yung kamay napakaliwanag. Kinuha talaga ako, tapos ayun, bigla na lang akong napamulat. Kaya doon ko naisip at umiyak ako ng kumbaga palihim. Na humahagulhol ng palihim. Doon ko na-realize, di pala sapat ang pagiging mabait, tapos mapagbigay, tapos nagsisimba kasi yung lola ko, tapos yung papa ko, sila dati mga religious, lalo na yung lola ko. Every day siya talaga yung hinahabit niya talagang magdasal every 3 hours. Then ko talaga na-realize hindi pala sapat yung maging mabait ang tao, tapos matulungin para mapunta sa langit. Doon na ako unti-unting nagsaliksik talaga. Paano kaya ang dapat gawin para tayong mga tao ay mapunta sa langit? Daya nun, pag uwi ko sa amin, kinabukasan ng hapon, mga Lunes ng October 23, nagpagupit talaga ako ng buhok. Kasi yung buhay ko dati, talaga ako, na binabae. Mahaba talaga yung buhok ko, tapos dilaw na dilaw. Tsaka ka-bleach. Kaya nga, sobra akong naamis. Unti-unti ko nang nilalakad yung will ng Panginoon. Marami talaga akong na-experience ng mga vision. Lalo na ng 2023 din, December, after kong mabautismuhan. Kasi yung pagbautismo sa akin, yun, lindol. Lindol yung napakalakas. December 2. December 3. Napakalakas yun ng lindol dito sa Mindanao. Yung epicenter niya malapit dito sa amin sa Surigao. Tapos December 23, December 27 tsaka 29, pinakita sa akin ni Panginoon sa na yun, sa dreams na yun, about tribulation. Maraming mga pastors, maraming mga church leader na sa mga simbahan dito, mga religions group na na maduduwag, tapos yung karamihan binabalatan, pinapatay, pinapili about sa mark of the beast. Tapos ginagamit pa yung tawag nito, mga pamilya nila
mga pamilya nila para sila maduwag na hindi na lang kumbaga manatiling mamatay sa ngalan ng Panginoon. Kumbaga babawiin na lang nila yung kumbaga yung faith nila para mabuhay lang. Tapos maya-maya tatataka ng microchip kasi klaro talaga yung nakikita ko lang, microchip talaga yung nakikita ko. Tapos maya-maya nang naduduwag sila kasi nirefuse nila yung pananampalataya nila sa Panginoon. Tapos marami din silang mga members nilang na madadamay dahil na marami nga silang naduduwag kasi itong mga government, kumbaga mga sundalo at saka mga pulis, ito yung gagamitin sa yung para magmarkada ng tawag nito ng mark of the beast, yung microchip. Tapos pagkatapos ng makatanggap kasi naduduwag, sinasaksak yung mga iba para silang mga karne ng mga baboy, para silang inaano ng limpo, inaano yung mga balat, binabalatan, tapos inaano ng asin, tapos yung iba doon sa pinapakulong napakalaking kawa na tubig at saka mantika. Marami talagang maduduwag, pero yung may mga ilan-ilan na handa talagang magpakamatay, hindi lang tumanggap sa marka ng kaaway, handa magpakamatay sa ngalan ng Panginoong Hesus. Bihira lang talaga, nabibilang lang sa kamay. Kaya na yun, ng kumbaga pangitain na yun. Kaya nga, bigla kong napagising kasi napaka nakakatakot talaga. Tapos pagka 2024 ay pinakita naman sa akin yung Panginoon about sa yung nangyari sa tawag nito sa California, yung sunog about yung sa Los Angeles. Pero nagulat niya ako, almost 1 year siya bago nangyari. Then 2024 din, February 17, na-encounter ko si Lord Jesus. February 17, umaga yun, nasa simbahan ako. Kaya, totoo talaga na si Lord Jesus siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Kasi base sa na-experience ko, na-encounter kami nung time na yon, naglakad talaga ako sa makitid na daan. Siya yung makitid na daan. Siya talaga yung napaka Tapos siya din ang door. Siya din yung pintuan. Kasi nung time na na-encounter kami, bago kami nagyakap ni Lord Jesus, nakatayo talaga siya sa sa pintuan ng niya, sa kingdom, sa langit. Tapos napakaliwanag ng mukha niya. Kasi kaya ko nga napatunayan na siya yun dahil paunti ako naglalakad papunta sa kanya habang siya sa akin nag-antay na sinasalubong niya ako na nakatayo sa sa harapan ng talaga mismo sa door ng kaharian sa langit. Tinanong ko siya, Lord, kung ikaw yan, Panginoong Hesus, gusto kong mapatunayan na ikaw yan, hawakan mo ako sa kanan mong kamay. Kay ibig sabihin ng kanan, right, tama na ikaw yan. Para kanan din yung kamay yung ihawak ko sa'yo. Kasi right, totoo nga. Maya-maya sa 3 hakbang na lang ng hinahakbang ko na sa hagdanan na kulay ginto, siya. Unti na niyang binababa ni Lord Jesus yung kaliwa niyang kamay dyan sa gilid niya. Tapos ng last step ko na lang paghakbang, inabot niya yung kamay niyang kanan sa akin din. Kanan ko ring kamay yung umabot sa kanya. Then after that, nagyakapan kami ni Lord. Then maya-maya, biglang bumalik yung ko,
yung parang kaluluwa ko sa katawan ko. Tapos napakaganda ng feelings, ng pakiramdam. Kasi doon ko na-realize na kaya ko pala na experience yun at pina-experience sa akin ni Lord Jesus dahil doon ko na isurrender lahat yung mga pangarap ko sa buhay, yung makamundong mga bagay, kumbaga iniwasan ko na, kumbaga isinurrender ko na lahat. Then after that, after namin bumalik yung kumbaga yung espiritu or katawan ay kaluluwa ko sa katawan ko, may narinig ako sa heart ko na sabi niya, anak, bumalik ka, maipapakita ako sa iyo. Maya-maya bigla akong parang di ko mapigilan talagang maipikit yung mata ko, mga brothers and sister. Napunta ako sa loob na ng kaharian. Di maya-maya sa kaliwang side ko may tumanbad sa akin na napakalaking libro na black book. Black book na napakakapal na walang kasing kapal at kasing laki ng libro dito sa mundo. Doon nakatala or nakasulat yung mga kasalanan ko. Kasalanan ko sa isip, sa salita at sa gawa. Maliit o malaki na kasalanan, wala talagang pinalampas. Kaya grabe talaga yung kaba ko, grabe yung iyak ko, grabe yung di ko talaga kumbaga maipunta yung mukha ko sa sitwasyon na yun. Tapos tatlong black, halos magkalapad, pero yung kapal niya hindi magkapareho. Kaya maya-maya grabe talaga yung yung experience ko na yung grabe yung laking hingi ko ng tawad sa Panginoong Hesus. Wala talaga akong kumbaga pinapalipas na segundo kasi akala ko pagkatapos nun itatapon na ako sa impyerno. Kasi para na akong final judgment ba? Hinuhusgahan. Maya-maya, nagsalita si Lord Jesus sa akin, anak, huwag kang mag-alala. Tumingin ka sa kanan. Din pagtingin ko sa kanan, may lumabas na golden book. Golden book, una yung book na napakaganda ng cover niya. Napaka-rare. Tapos maya-maya bumuka siya. Tapos yung letra niya parang apoy na kasama ginto. Tapos manipis lang ang una tsaka pangalawa. Kasi yung una at saka pangalawa, yung una doon yung nakasulat yung yung remembrance sa libro na yon. Yung pangalawa sa yun, mga good deeds, yung magandang mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo. Din pangatlo, may lumabas na makapal siya na pinakamaganda sa lahat ng tatlo na golden book. Tapos bumuka siya, tapos may nakita ako at nabasa na napakagandang pangalan. Siya, Hebrew letter. Alam ko talagang Hebrew letter yon. Tapos tinanong ko si Lord Jesus, Lord, ano bang pangalan na yan? Sino bang nagmamay-ari ng pangalan na yan? Then sumagot si Lord Jesus sa akin, anak, sa'yo yung pangalan na yan. Maya-maya sinagot ko si Lord Jesus, ba't kakaiba yung pangalan na yan sa pangalan ko sa mundo? Alam mo, yung pangalan na yan, ikaw lang at ako ang nakakaalam na nakasulat sa puting bato sa libro ng tupa. Doon ko na feel na biglang nawala yung takot ko after nung napakitaan ako sa mga kasalanan ko na doon sa black book. Parang na-relief ako sa nakita ko. Kaya maya-maya sabi ni Lord Jesus, anak, magpatuloy ka.
lumakad ka sa kalooban ko. Ipagsabi mo lahat ang mga nakikita mo. Malapit na ang aking pagbabalik. Malapit ko na kayong gagantimpalaan. Ipagsabi mo sa lahat, maniwala man o sa hindi, ang mga pagsasabihan mo. Dahil ang lahat ay may ganti sa aking harapan. Maya-maya mga brothers and sister, yung tatlong yung libro na black, naghugis puso. Magkabilaan sa din yung tatlong golden book. Tapos sabi ni Lord Jesus sa akin, nag-shape heart na siya. Ako ang Diyos ng pag-ibig. Kahit gaano pa kalaki ng iyong kasalanan, kaya ko yan linisin at papuputiin gaya ng buhok ng tupa at saka gaya ng snow. Kaya doon ko talaga talaga mga brothers and sisters, na grabe talaga yung Diyos, yung pagmamahal niya para sa atin. Doon ko talaga nasa dami na at kapal ng aking kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Anytime kaya niya palang burahin lahat sa isang iglap. Kung willing lang tayong sumunod, sumurrender, at sundin natin yung kalooban niya kahit mahirap. Andyan palagi pala siya sa atin. Kaya sabi ng Panginoong Isus, puso talaga yung hinahanap niya sa atin. Yung pusong handang tumupad at tumugon at sumunod sa kanyang kalooban.